chapter 2, verse 2, tayo po yung marinig natin yung katotohanan, o narinig natin yung katotohanan, tayo po yung pinagkatiwalaan ng mga bagay na to, tayo po yung mga witness at binigyan ng pagkakataon ng Panginoon para tayo ay mag-disciple, para tayo ay mag-win. Kasi ang gusto ng ating Panginoon, sa buhay natin ito, nagsisimula tayo sa ministry. Habang tayo nagsisimula sa ministry, mula sa kaawa-awang simbahan, sa kaawa-awa nating buhay lahat, papunta sa kahanga-hanga at kamanghamanga. Amen? Huwag po kayo magtataka kasi darating po ang panahon, magkaasawa po kayo, magpapamilya kayo. Tapos isang pakpak lang ang gumagana sa inyo. Huwag kayong magtiwala sa sarili niyong kakayanan. Huwag kayong titingin doon sa mga bagay na panandalian lang. Mas patibayin nyo ang pakpak na meron kayo, ang spiritual life ninyo. Paano tayo makutik at paano tayo lalago. Nasabi pa natin, amen. Sabi nga, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Kasi tayo po yung pinagkatiwalaan sa maliit na bagay at inilalaban pa natin kahit may sakit tayo. Kahit may trangkaso tayo, gumagalaw pa rin tayo. Para tayo nasa secular ba? Kahit may trangkaso ka, sinisipon ka, pumapasok ka pa rin. Ibig sabihin, umakapay pa itong kanan mo. Pati yung kanan mo, umakapay yan, lumilipad yan, pati yung kanan, yung kaliwa mo, lumilipad yan, sabay. Okay? Sabay siyang lumilipad. Hindi yung may sakit ka, may trangkaso ka, tapos hindi ka muna mag-church, magpahinga ka muna. Pero sa secular mo, hindi mo pwedeng gawin yan. Obligado kang pumasok kasi sayang yung salary. Wala kayong kakainin. Kung yung pananaw mo ganon, dapat ganon din yung pananaw mo sa ministry. Amen? Ang linaw ng sabi rito ng Panginoon, tayo po ay pinagtiwalaan ng Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, pinagtiwalaan pala tayo ng Diyos. Pinagtiwalaan tayo ng Diyos. Pinagtiwalaan tayo ng Diyos. Tayo po yung mga witness, tayo po yung in-entrust ng Panginoon sa mga tao para tayo ay mag-disciple, mag-win, no? At mag-build. Habang binibuild mo yung mga tao, binibuild mo rin yung buhay mo. Ako hindi ko nga akalain kasi sabi ko, patapos na pala po ng December na to. Nakayari na pala ako na devotion ko buong 1 year. Walang palpa. Walang sablay. So, ibig sabihin, nakakapagpondo sa Panginoon. Dapat ganyan tayo. May pagpuga ang kalaban, may pagpasok ang kaaway sa buhay natin, pero hindi po tayo lumalayo sa Panginoon. At hindi po tayo tumitingin sa mga mali na tao. Ang tinitingnan natin ay ang Panginoon Jesus. Amen. So mga kapatid, dito po sa Joshua chapter 1 verse 1 hanggang 9, no? Nakita ko po ito habang binabasa ko yung legacy ni Moses at yung legacy ni Joshua. Sila po ay mga leader, mga propeta. Itong si Moses, mentor siya, no? Siyang nagme-mentor ni Joshua. Kumbaga sa madaling salita, P12 niya, primary niya si Joshua. So kung titignan po natin sa Joshua chapter 1 verse 1 hanggang 9, after the death of Moses and the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses 8, verse 2, Moses, my servant, is dead. Now, then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites.
I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. Stop lang natin dyan. Sinabi po ng Panginoon kay Joshua, sinabi ng Panginoon, si Moses patay na. Si Moses namatay ng 129 years old. Ang haba ng buhay, no? Patay na si Moses. Ngayon, sino ang ahawak at magpapatuloy ng leadership niya? Kundi yung kanyang mini-mentor. At ang sabi ng Panginoon, kung paano ako na kay Moses, ako naman ay ganun din sa iyo, Joshua. Yun ang sabi niya eh. Ganun din ako sa iyo, Joshua. Kung ano yung pinangako ko kay Moses, yun din ang ipinapangako ko sa iyo. Ito po, kung verse 3 na to, nakita ko po dito, na ang sabi niya, lahat ng lugar ay ibinigay ko na sa iyo. Lahat ng maaapakan mong lugar ay iyon na. Iyon ang sabi ni Lord kay Joshua. So malinaw na ang sinabi ng mensahe ng ating Panginoon. Ito po yun. Ibig sabihin, yung kanyang finances, yung kanyang mga pangangailangan, at saka yung spiritual life niya, kailangan sabay yun lilipad. Sabay yun magtitiko. Hindi magugutom si Joshua at yung leadership niya ay napaka-strong. Amen? Kaya nga kailangan palakasin natin yung ating spiritual life para malakas din yung ating secular planning, dream, future. Gumagana kasi malakas yung spiritual life mo. Pag ito weak, ito naman ang malakas, ito yung pinagtutuunan mo, kaya ang ministry mo, itsupwera lang. Walang dating sa'yo, put God first. Ang dating sa'yo, put money first. Madali po yan malaglag, madali yan mawala. Pero ang ugat niyan mismo, nasa ministry talaga. So ang pangako ni Lord kay Joshua, kayo na lang. Kaya sabi niya, pag pumasok ka sa tahanan, ay linaw. Sabi niya, lahat ng lugar na pupuntahan mo, na maapakan mo, pagpapalain mo. Pinapangako ko sa iyo, gaya ng kay Moses. Kaya pag pumasok ka sa bahay nila Roger, si Roger gagaling. Pag pumasok ka sa bahay nila Brother Peter, yung bahay niya magiging palasyo. Amen? O parang walang tao. Yeah. Hindi ko ba sinabing magic? Basta pag pumasok ka, nag-iiwan ka ng presence of God. At yung pamilyang nangihina, nagkakaroon ng kalakasan, nagkakaroon ng revelation sa Panginoon. O nga, no? Kasi, sino bang lingkod ng Diyos pupunta doon sa bahay? Oo nga, kabi-kabi lang, kwentuhan lang kayo. Wala kang iiwan ng words sa kanila. Hindi magandang tingnan. Okay? So, lahat na mapuntahan natin, pagpapalain ng Lord kasi pangako. Verse 4. Yung territory daw natin, itong ministry, palalakihin ni Lord. Yung 3 tao mo sa cell group, territory mo, palalakihin yan. Sa halip na cell group, magiging simbahay. Kasi kailangan natin ng mga strong leader, na to, kailangan may unity, may talino, may utak ni Jesus. Yung puso niya, puso ni Jesus. Ang isip niya ay hindi minimum, kundi maximum ang pag-iisip niya. Yung tibok ng heart niya, puro kaluluwa, puro simbahay, simbarangay, cell group. Yun po yung tibok ng kanyang puso. At yung isip niya, parang architect in spirit. Yun yung kanyang pinaplano. Ako, ito po yung saloobin ko eh. Kaya ko lang sinasabi sa inyo to. Saloobin ko to. Ito yung i-reveal ni Lord sa akin. Sayang lang, wala si Marlon, wala si Gante. Yung mga alas ko dito, wala. Pero okay na yun kasi nandiyan naman si
Si Ralph, andyan si Cathy, andyan si... Alam ko naman, pick up nila yan. So malinaw ang sinasabi niya, yung territory natin. At ang makikita po natin dito, ang ginagawa at nais ng ating Panginoon na tayo po ay magiging pagpapala at puputok at magbuboom ang ministry at aabot yan sa buong national ng Pisigami at buong national ng G12. Sino ba ang Manila Community Church na to? Sino ba to? Ano ba itong naririnig ko? Na para yatang dumami sila. At pag ako nagpunta doon, nagugulat ako, ang daming mga sasakyan. Yung pala, mga leader pala yun na may mga sasakyan. Yung dating kaawa-awa, naging kamangha-mangha. Kasi salita yan ng Diyos. Kung talagang magiging sensitibo lang tayo, huwag lang tayo mag-stay doon sa isang comfort zone na tayo lang ang nasusunod. Kailangan meron tayong tinig na pinapakinggan. Yung teritoryo natin, i-extend niya. Yung masabi natin, Lord, extend my territory. I-extend mo, bigyan mo ko ng self group. 3 tao, naging 12. Yung 12, bawat isa, nagkaroon ng 12. Tapos tanongin mo, sinong ano yan? Sino leader yan? Si Alicia? Diba? Pagka ganun po yung pananaw natin, sinong Alicia? Yung Alicia medyo chubby. Diba? So yan po yung makikita natin. Bawat lugar. At mapapansin natin isang araw, aatin tayo ng conference ng National Convention ng Pisigami. Makikita ninyo, Manila Community Church, higher sa tithing. Ito kasi, ito yung aking salubin. Ito po yung gusto kong mangyari. Pag nangyari ito, naniniwala ko na pinagpala na kayo ng Panginoon kasi ang tao, pag nagta-tithes, lumalaki yung tithes, ibig sabihin, lumalaki kita niya. Pag maliit ang binibigay, questionable eh. Ibig sabihin, hindi lumalaki kita niya, kundi nag-decrease yung kinikita niya. Hindi buo yung kanyang tithes. Sorry Lord, ito lang kinita ko. Dapat may dream kang kung paano ka magbibigay sa Panginoon. Amen? Kung yung ibang mga nanay, hindi kaya mag-disciple, pero kaya mong sumuport, gawin mo. At si Lord ang magbibigay sa iyo ng ikasusuporta mo para sa ministry. Masabi ba natin naman? Amen. Okay, ito pa, tignan natin. Verse, yan. No one will be able to stand against you. Ito na. Sa totoo lang, talagang katulad ng laban ni Roger. Nagda-dialysis. May nararamdaman din tayo sa mga karamdaman natin, sa katawan natin. Habang tumatanda tayo, nakakaroon tayo ng karamdaman. Ibig sabihin, hindi tayo madadaig ng karamdaman. Kasi, ang sabi diyan, walang makakatalo sa'yo, walang makakalaban sa'yo, makakalaban sa'yo, you all the days of your life, katulad ni Moses. Sa ako, experience ko na lang eh. Ang dami ko nasa bubang karamdaman. Nag-i-start pa lang siya. Ha? Nagsisimula pa lang, naunahan na kagad ng paniniwala ko sa Diyos. Ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Tandaan, pag ang leader hayahay, walang kaasahan na paglabuyo. Ang hayahay na leader, hindi lalago, palaging nagtatampo, palaging may nakikitang mali, walang makitang tama, at walang marinig na kapangayagan ng Panginoon. At ang sabi lang, yan ang sabi ni Lord kay Joshua. At ang malupit pa nito, so I will be with you. Ako'y sumasa iyo. Ako'y sumasa iyo. Hindi kita iiwanan. I will never leave you nor forsake you. Magka-cancer ka man, magkasakit ka man, magka-utang-utang ka man, hindi kita iiwanan. Hindi kita pababayaan. Ang Diyos ang magtutustos ng lahat ng iyong pangangailangan.
kung sabay lilipad ang spiritual life mo sa ministry kasama ng iyong finances. Kailangan patas talaga ang lipad. Kung lahat po tayo dito, puro full time, puro spiritual, gutom tayong lahat dito. Wala na tayong pambayad ng ilaw, pambayad ng kuryente, ng tubig, wala tayong pambayad ng building, wala talaga. Hindi tayo mabubuhay sa ganun-ganun lang. Ang sabi ng Lord, kailangan balanse tayong lilipad sa ministry sa panahon ng 2026. Kailangan din natin maging prayerful. Pagdating po ng Wednesday, ng prayer soaking, bitaw muna sa gagawin natin. Bitaw muna. Kasi meron tayong pag-iipon, doon tayo mag-iiyakan sa panalangin na harapin natin ang pakikipag-usap natin sa Diyos. Kung gusto mong mabuhay, kung gusto mong sumagana, kung gusto mong mapagtapos ang iyong mga anak, at kung gusto mo ng buhay na walang hanggan, pagpatuloy mo yung sinasabi ng Panginoon. Masabi ba natin ako? So yun po yung mahalaga. You will never leave you nor forsake you. O sabi mo sa katabi mo, ang Diyos sumasa iyo. Ang Diyos ay sumasayo. Pangalawa, hindi ka niya iiwanan. Hindi ka niya iiwanan. Kaya ngayong umaga, hayaan natin si Lord ang patuloy na pumilos at mangusap sa atin. And next, number 6, be strong and courageous. Ayun na, dyan na pumapasok na. Ang sabi nga kasi ni Lord kay Joshua, magpakalakas ka at magpakatapang. Kasi buong Israelites ang hawak niya. Ayun din yung sinabi ni Lord sa akin, sa inyo. Hawak mo buong MCC. Hawak mo cell group. Amen? Ang sabi niya, magpakatapang ka lang at magpakatatag. Be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestor to give them. Ang linaw, unang-una pa yung be strong and courageous. Kahit narinig natin yan, pero pinag-uusapan dyan ay yung paano natin ito i-apply. Magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti. Amen? Kasi si Moses, patay na, ego na. Wala nang papalit sa kanya kundi ikaw na. Alam niyo, nung mabasa ko ito, minedicate ko, umiyak ako kay Lord, sabi ko, Lord, love ko ang MCC. Kung ako'y dumating ang panahon ng aking paglisan, pag-uwi sa iyo, gusto ko talaga na makita ko muna yung pinagpaguran ko. Gusto ko muna makita yung mga leader ko na unlad yung buhay nila. Na hindi ako makalimutan nila ng dahil sa Panginoon. At yung mga anak ko, sila yung magpapatuloy ng ministry ito. Meron silang union. Itong aking mga anak, itong aking mga manugang, yung aking mga apo, na magkaroon ng banal na pagkatakot sa Diyos. Hindi sila magiging lalaki ng mga manginino, ng babae, ng gugulang. Magkaroon sila ng takot sa Diyos. Amen? Lahat ng pagsisikap, lahat ng pagsisikap natin ay magkakaroon ng bunga. May kabuluhan para sa Panginoon. Mayroon tayong ipapamana. Okay. Verse 7. Be strong and very courageous. Inulit na yan, pangalawa yan ha. Be careful to obey. Magpakalakas ka, magpakatapang ka, dahan-dahan kang sumunod na may unawa, na unawa, banal na kaalaman, at banal na karunungan sa kautusan ng Diyos. Ako mas gugustuhin ko maging leader kaysa maging celebrity. Ayaw ko kong butaw. Gusto ko may ranking ako. Kasi ang demonyo may ranking din yan.
Kailangan may ranking din ako. Pansinin ninyo, so, katulad naalala ko yung kwento sa akin ni Abel, ni Brother Abel. Yung mga anak niya, Christian, nasa ibang bansa. Yun ang bumubuyo sa kanilang mag-asawa na umating kayo ng mentoring, vaccine ba kayo, ganito, bla 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 bla. Kasi yung mga anak, may unawa na. Tama ba rin? May unawa na. Hindi rin papayag ang mga anak, ang mga magulang nila ay walang alam sa salita ng Diyos. Kahit man lamang sila'y taga-suporta ng gawain ng Panginoon, pabilingkod na rin yun sa Diyos. Kaya po yung mga kananayan, katatayan, huwag yung ikatuloy sa Diyos, matanda na ang pastor. Hindi ko na kaya. Maraming paraan ang paglilingkod sa Panginoon. Kasi yung magagawa ninyo, hindi rin kayang gawin ng ibang kabataan ng mga yangko. At yung mga nagagawa ng yangko at ng ibang kabataan, hindi nyo rin kayang gawin. Pero may paraan ang Panginoon. Tama? So, yan po ang dapat natin makita sa nais ng Panginoon. At sabi dyan, do not turn from it to the right, to the left. Huwag ka nang tumingin sa kaliwa ng mundo. Sa mga temptation, sa mga karunungang pagtao, huwag ka nang tumingin sa kanan ng kapahamakan. Just focus ka na lang doon sa anointing at pamitain ng ating Panginoon. Basta magpakalakas ka at magpakatapang. At sumunod sa Panginoon, unti-unti, step by step, sumunod ka lang at mangyayari ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. And verse 8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night. Purihin ng Diyos. Every morning, devotion and prayer. Nayari ko ng buong taon. Walang sablay yun. Araw-araw yun. God is my witness. Lahat ng tao, mga primary, mga leader, mga one-fourth ko, basta natatandaan ko ang mga pangalan ng lahat yan iniisa-isa ko sa mga pangalan. Kung hindi ko maalala ang iba, ang sinasabi ko, Lord, yung mga nagkakaroling, yung mga nag-encounter, yung mga nag-post-encounter, at yung papasok pa ng mga darating pa, i-bless mo silang lahat. Huwag tayo makontento sa narating lang natin na hanggang doon lang tayo. Kailangan natin mag-upgrade. Hindi kasi pwede yung secular ka lang tapos yung ministry, ang hina mo talaga sa ministry. Ang hina mo sa prayer, ang hina mo sa devotion, ang hina mo, wala kang ka-self group, nakabayaan mo pa, ang hina mo sa finances, sa giving, kasi nakatuon ka, isang pakpak lang gumagana sa iyo. At yun sa secular mo. Kung ano pa yung pinagpahalagahan mo, yung pa yung walang katiyakan. Yung mga yun galing din yung kay Lord. Dinikisid ka lang ng kaaway. Kung itong pangungunahan mo yung Diyos, sa iyong uunahin mo, sa lahat ng espiritual na bagay, makikita mo, si Lord ang nag-provide ng needs natin. Kaya ang trabaho talaga natin, pag-disciple, mag-win, at maging faithful tayo sa ating Panginoon. Kaya dapat, mag-pray tayo. Alagaan natin sa prayer. Huwag natin katamaran yung prayer soaking. Huwag natin katamaran yung prayer soaking personally. Every morning, pagising mo, manalangin ka. Mag-devotion ka. Kaya nga naglagay na tayo ng group chat para sa devotion, para nakikita natin. Ako nakikita ko kung sino-sino yung mga nag-devotion. Yun ang pinakaulanan ko pa ng mga panalangin. Para itong mga tao ito ay lumabog sa Panginoon. At ang sabi rito, sabi niya, so that you may be careful to do
everything written in it, they will be prosperous and successful. Ito na yung, then you will be prosperous and successful. Bunga yun ng iyong spiritual na pamumuhay. May trabaho ka, umangat yung pera mo, umangat yung tithes mo, lahat umangat, natuto ka na mag-first fruit, nagtrabaho ka, yung unang salary mo, first fruit ka agad. Yan, ibig sabihin, yun yung mga talagang balance. Walang pag-ibig sa pera, walang pandadamot, walang pagka-ipok dito. Talagang si Lord, ang mahal na mahal niya. Hindi niya pinanghihinayang pagdating sa Panginoon. Kaya yung blessing, grabe yung dating sa Panginoon. Amen? Nung malaman ni po, meron kong blessing sa Deeper Vision. Pero hindi po ito pera-pera. Kung tawagin siya ay home office. Pag sinabing home office, ito po ay isang magandang hanap buhay. Pero bago ka muna magkaroon yan, kailangan mo munang marinig ito. Pag narinig mo yan, at ite-training ka, hanggang dumating na yung mga client mo, pag blessing na dumating sa iyo, yun yung pine-first fruit nila. Tapos sa mga darating pa, mas lalong i-bless ka ng Panginoon. Kasi nga, dahil yung ministry na ginagawa mo, yung pera dumadating sa iyo, sinusuport mo yung ministry. Yung para sa Panginoon. Siyempre, pag sumahod ka, kasama na yung buwis ng gobyerno. Tapos pangatlo, yung natitira para sa iyo at desisyon mo na yun. O magkano yung desisyon mo. Tignan po ninyo, minsan sabi sa akin niya, alam mo, Pastor, pinasok ko to sa trabaho. Pero hindi man lamang hindi man lamang magpasalamat sa Panginoon. Chinismis pa ako. So, ibig sabihin, kung ganitong mga tao ang dadalhin mo at ipapasok mo sa trabaho, hindi yan makakatulong sa Panginoon. Mas maganda, yung ipasok mo sa trabaho at dalhin mo sa business, yung na-disciple mo. Na-disciple sa giving, na-disciple sa church, na-disciple sa maraming bagay, na-disciple sa tithing, na-disciple sa first fruit, hindi sasakit ang ulo mo. Kasi yun, partner mo sa ministry. Amen? Ganun po yung ganun po yung ginagawa natin, dapat yun po yung pangyari. Yun po yung nais ng ating Panginoon. At doon po papasok yung magiging success tayo. Yung dream natin, dati tayo mahabol. Ngayon yung dream natin, siya na ang mahabol, na susuportahan ng Panginoon. Lalo na yung mga gusto natin sa future natin. Alam niya nung kinasal si Jericho at si Priscilla, buhay pa si Pastora noon. Bumulong sa akin si Pastora noon, sabi niya, alam mo pa, tutuwa ako sa mga anak natin. Walang mga live-in sa kanila. Lahat sila kinasal ng Diyos. Sabi ko, yun lang talaga ang dream ko. Bunga natin dalawa yan sa paglalipon natin sa Diyos. Nakita ko, umiiyak na yun. Naka-wheelchair pa yun, umiiyak eh. Ay, tinapit-tap ito. Diyan sa bagay na yun, mayaman na tayo sa mga anak natin. Makita lang natin sila nagsasama na may basbas na at basbas din na. Kung uunahin mo yung mga material na bagay, hindi mangyayari. Kasi yung mga material na bagay, mawawala. Kaya salamat sa Panginoon. Yung kasal nga lang ni Tim tsaka ni Rick. Simple lang dapat yun eh. Hindi eh. May dumating na dollars eh. Galing sa US. Ganun din ni Jericho, simple lang dapat yun. May dumating din dollars galing sa US. Kaya, mabot pa Jericho ng 200 plus yung gastos niya. 300. Yun. Tapos, ang kanila pang ang kanila pang hotel sa Suler. Talagang i-increase ka ng Panginoon. Kaya huwag tayo mangarap ng butaw-butaw lang. Mangarap tayo sa pinapangarap ni Lord para sa atin. Amen? So, yun po yung pinakamahalaga sa lahat. Kailangan natin sundin ang nais ng Panginoon. Ito, verse 9, I not commanded you. Kung baga sa
word sa Tagalog, hindi ba kita inutusan? Yun yung term na ano eh. Hoy, Michelle, hindi ba kita inutusan? Oh. Magpakalakas ka lang at magpakatapang at huwag kang matatakot at huwag kang madidiscourage. Sabi dito, for the Lord your God will be with you wherever you go. Nasa iyong Panginoon eh. Bakit ka kakabahan? Bakit ka matatakot? Amen? Yun yung dapat na makuha at maintindihan natin. Tandaan ninyo, mayroon kayong Jesus sa puso ninyo. No? Huwag kayong makontento doon sa narating ninyo. Pwede yun umangat pa. Unahin nyo lang si Lord. Meron pong ilang puntos na makikita po natin dito. Number one, I have given you the right of blessing. Ibinigay ko na sa inyo ang mga pagpapala. Ang gagawin na lang natin, work hard, raise, restore your leadership, and discipleship. Yan na lang ang ating gagawin. Ibinigay ko na lahat ng blessing sa inyo. Mag-work hard lang kayo. Yan po ang isa sa sinasabi ng ating Panginoon. Arise. Umangon kayo. Ibalik ninyo ang pamumuno ninyo at ang pagdidisciple ninyo. Prepare your heart and mind to be maximum in your thinking. Kailangan yung ating pag-iisip palagi ay maging okay kay Lord. Para lahat ng ating iisipin, no? Yung lahat ng ating iisipin ay matupad at ang mga pangarap natin mangyari na ang kalooban ng Panginoon. Amen? Oh. Sino dito gusto ko i-bless ni Lord? Taas ang kamay. Okay, taas. Gusto ko makita, taas. O yan. O, sige yan. Dalawang kamay pa. O, sige ka. Taas pa. O. Si Biblia, tingin nyo na ka. Simple lang yan. Kita niya pag ng pamilya yan. Ako, maganda. Kasi lahat ng sikreto lang yun eh. Nasa support at paglilingkod sa Panginoon. Masabi ba natin amen? Kailangan lang sa year 2026, ihanda natin ang ating mga sarili. Yung ating isip, yung ating puso, at maging maximum. At mag-isip talaga tayo para ba tayong mga architect sa spirit? Paano yung gagawin natin? Ito ang aking iniisip. Sabi ko, pagka inumpisahan natin yung simbahay ni Brother Rudy, siyempre ako muna yung gagawa. Ang tanong, sino yung magbigay ng buhay para hawakan mo? Yun ang tanong doon. Kailangan talaga level up talaga. Magamit tayo ng Panginoon doon. Everything you see and think in the Spirit is revealed by the Holy Spirit. Lahat daw ng bagay na makikita mo at iniisip mo, ipapahayag ng Holy Spirit sa iyo. Basta magpakalakas ka lang at magpakatapang na mabuti. Amen? Huwag kang panghinaan ng loob. Huwag kang ma-discourage. Hindi naman pagalingan niya. Basta kasama mo lang si Holy Spirit. Aprobado na yan. At may gagawin ang ating Panginoon. Kaya nga ang linaw ng sabi niya sa verse 1 and 3. I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. Your territory will extend from desert to Lebanon, and from the great river, the Euphrates, all the Hittites, country to the Mediterranean Sea in the west. So yun po yung gustong mangyari ng Panginoon sa mga leader natin. Kung tutusin nga, pwede namang gawin ni Lord na hindi lang yung maging maayos kang nag-home office na may mga clients ka, kumikita ka na,
may mga tao ka pang hawak. At yung mga taong hawak mo, mga disipulo mo, at tinuturuan mo silang mag-tithes, tinuturuan mo silang mag-first fruit, tinuturuan mo silang maglingkod sa Panginoon. Ang simbahan, ang MCC, na mukhang kaawa-awa, mukhang kahirap-hirap, ay magiging kamangha-mangha. Amen? Tayo kasi ang i-bless ng kapag ginawa natin yun. Magtiwala lang tayo sa sinasabi ng Panginoon. Let's expand the territory of MCC. Nabanggit ko na to. Through simbahan, mag-win and help each other in God's vision. Yan po yung pinaka-importante sa lahat. Kailangan natin ibalik, palakihin natin yung ministry hanggang sa ilipat na tayo ng magandang venue ng ating Panginoon. So be strong and courageous. Tayo ngayon, punta dito, may trabaho na, nakapwesto na kayo. So, ay pwesto nyo na ngayon ay ang spiritual life ninyo. Yun po ang unahin ninyong pwesto para makapwesto kayo ng maayos sa inyong mga pangarap. And number 2, be mature in leadership and you will see the power of leadership. Yan na. Pag nagsalita ka, maniwala ang tao sa iyo. Bakit? Kasi may preba ka. Amen? Meron kang preba. At yung preba na yan, sa totoo lang, ay patunay lamang na sa iyong pamumuno, sa iyong pamumuno, nagkaroon ka ng maturity at nakikita mo ang kapangyarihan ng iyong leadership. Hindi ka leader na hayahay lang. Leader na totoo. Leader na hindi naghihirap, kundi nasa kamanghamanghang gawa ng ating Panginoon. Kahit naman sa sa school, dati ikaw na kumopya, ngayon ikaw na ang pinakopyahan. Tapos tinutulungan mo pa sila. Pagulat ka, kasama mo na sila sa ministry. Inadala mo na sila. Ibigay niyo yung Sunday niyo kay Lord. Kayong mga estudyante, huwag niyong gayahin yung iba. Kung may best friend ka, tamad yung best friend mo, huwag kang magpa-ati-alon sa kanya. Siya ang hatakin mo papunta sa Panginoon. Huwag ikaw ang magpahatag. Nasabi ba natin, amen? So yun po yung kailangan natin gawin. Kapag mature tayo sa Panginoon, makikita natin ang kapangyarihan ng Panginoon. No one will be able to stand against you all the days of your life. Walang makakalaban sa'yo. Walang makakatalo sa'yo. Lahat sagot yan ng Diyos. Amen? Sagot yan ng Diyos. Basta kailangan mo lang be strong and courageous. Lahat ng lugar na maaapakan mo, lahat ng lugar na pupuntahan mo, i-bless ng Panginoon. May sakit na gagaling, mayroong mga taong nakakaramdam ng intervention ng Holy Spirit kasi sumasa iyo si Holy Spirit. Masabi ba natin amen? Alam niyo kasi minsan sa buhay natin, tayo mga nagtatrabaho, talaga naman nakakapagod. Pero wala tayong magawa. Kung tayo'y makikinig kay pagod, kanya ka na lang yun. Saka na lang, bawi ka na lang. Yung salitang bawi, ilang years na yan. Kailangan natin gawin ang pinapagawa ng ating Panginoon. Pag nagmamahal tayo sa Diyos, natitiis natin yung pagod. Amen? Kung yung secular nga, natitiis natin, how much mo pa sila? Hindi natin kayang pagtiisin. Pangunahan tayo ng ating Panginoon. Be strong and courageous because you will lead these people. Sa iyong pamumuno, kaya mong i-lead ang 12 disipulo. Ayaw mong gawin yan. Kasi kung ang tatlo, hindi ka mapagkatiwalaan ng Diyos dyan, hindi mo ma-handle yan, paano pa ang 12? Paano pa ang multitude?
Kailangan doon pa lang sa maliit, maging faithful tayo kay Lord. Masabi ba natin ano? Hindi biro din yun. Nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, nag-ministry ka. Naalala ko na nag-aaral pa si Carla eh. Nagtatrabaho, tapos may ministry, nag-aaral. Sabi ko, Carla, may pakpak sa paa, bilis mo. Pero makikita mo pag sumangal. Pagod eh. Pero yung heart niya, nandun talaga sa Panginoon. Lahat naman ng pagod, sinusukihan ng Diyos ng pagpapala. Ganun talaga. Nakuha mo lang yung dream mo sa buhay mo. Eh di pag nakatapos ka, eh di wow, sugat pinag-wow. Malaking tulong talaga yan. Kaya pinatapos ni Lord dahil inihahanda ka niya sa ministry. Amen. Warrior leadership, courageous in soul winning, and discipleship with God below. Ang sabi rito, ang mandirigmang namumuno at matapang pagdating sa soul winning, yun ang kailangan. Hindi siya nawawala at yung kanyang pag-ibig sa tao. Kailangan talaga natin mag-win ng mga tao. Kasi habang nag-build tayo ng mga tao, binibuild din natin ang sarili natin. At mangyayari ang kalooban ng ating Panginoon. Nung isang araw, yung unang gabi ng caroling, nakita ko dami nila. Sabi ko, Lord, itong mga nagka-caroling na to, may mga kaluluwa. Nawa mag-mature ko mga bata ko. At makatapos. Hindi katulad ng mga misa pag nagigising ako madaling araw, at makapasilip ako dyan. 5 lalaki, 3 babae, kabataan, mga 13, 14, 15, naglalakad sila, hating gabi na, alas 3, alas 10. So, yung tawagin ko nga yun, yung mga batang gala. Sabi ko, kababaeng tao, itong mga ito, puro lalaki kasama. Talagang, winawasak ng demonyo yung kanilang mga pag-iisip at inisyo. Sabi ko, kung ito, nasa Panginoon itong mga ito, nasa bahay ito, tulog na, at kasama ang pamilya nila. Amen? So tayo, itong ministry ito, ayusan ng buhay, hindi ito wasakan ng buhay. Ayusan ng buhay, at bukod sa inaayos ang buhay natin, kailangan natin na gawin ang nais ng Diyos. No one can defeat you. You will always be victorious in all battle. Balance your time between ministry and secular. You will see the flow of your finances. You will be equal to the Lord. Kasi magpo-flow yan eh. Sabay talaga yan. Huwag na tayo magtaka, kasama talaga yung pagod. Physically, emotionally, mentally, spiritually. Ganun talaga yun. Kahit ano si Jesus, napagod eh. Pero wala siya magawa. Kailangan niyang gawin yun. Para lamang tayo ay maligtas sa pamamagitan ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo at sa pamamagitan ng kanyang pagdidisipulo doon sa mga ninuno natin na hanggang ngayon patay na yung mga disipulo pero hindi na mamatay yung mga disciple. Yung spirit of disciple ni Jesus hanggang ngayon sa panahon natin, buhay na buhay pa. Ang sabi ba natin, amen? Amen. Kaya lang kailangan natin balance to. Minsan dito kami medyo sa group chat, dito kami nagtatalo ng anak ng babae. Sabi ko, tama yung ginagawa mo. Paaralin mo mga anak mo, maganda yan. So, kumikita ka ng 100,000, tama yan. May kotse ka, okay yan. Lahat yan talagang pagkakagastusan. Mabuti kang anak, mabuti kang ina. Pero tandaan mo, meron kang dapat gawin. Kahit sabihin mo pang malaki yung kinikita mo, pag yan ay winas out ni Lord, mababaluwala natin. Mataas ang katungkulan, pero pag wala si Lord, lahat yun madaling mawala. Mas maganda yung nakabalance yung ministry, tapos nakabalance din yung secular. Taas ka yung posisyon mo, ambassador ka ni Lord, tapos mataas ka yung posisyon mo sa secular, nagtatights ka, nagsusupport ka,
Ano pang hihingin mo? Kaya ka pinagpapala kasi honest ka. Hindi pa pwedeng isang pakpaka lang. Isang araw makabali yan. Isang araw makabali yan. Ako nakakita na po ako ng, minsan nag-throwback ko sa Facebook ko. Pero po ako pinag-pray siguro mga edad niya 38 na. Matagal na yun ha. Sa Muntinlupa, yung lugar nila. Isa po siyang lawyer. Doon talaga niya binuhos ang panahon niya. Ganda ng high school. Ganda ng pinag-aralan niya lahat. Pero wala siyang asawa. Lahat talagang, siyempre, lawyer ka, nakatapat siya na. Kasi walang protection yung kanyang walang protection yung kanyang secular Binabayaan talaga yung Panginoon. Nakarinig na Wala ka na mahina yung kanyang ministry. Sa kanyang laban, nakatiming siya na yung taong dinaig niya na tinalo niya, pinaparang siya. Pinaparang siya. Walang sakit yung tao. Ayun. Kung si Marcel, yung kanyang katawan lang yan, alahati yung katawan niya. Yung payat niya. Tapos pinag-pray ko, encourage ko. At doon ko rin nakita na, kahit anong sikap mo sa mundo, pag wala ka kay Lord, walang protection yung secular mo, edukasyon mo, wala rin protection. Pati pera mo, wala rin protection. Kasi wala ka kay Lord. Namatay mo yun. Oo, namatay. Yung tiyahin niya, leader ko yun sa church sa Saudi. Kaya yun ang malilit ko masabi sa anak ko. Hindi naman sinasabing wala kang protection. Kasi anak kita ako'y pastor. Lagi ka lang protektado sa prayer ko. Pero, alam ko, kakausapin ka ng Lord balang araw sa ating. Kahit hindi dito sa mga leader dito. Yung nakapokus sa secular, walang disciple. Lagi ko sinasabi, minsan pa kayo uwian na, parang wala lang. Nasabi ko, ikaw darating na araw, kakausapin ka lang. Hintay ka lang. Kakausapin ka lang. Yun na, gano'n na yung nangyayari. Sa mga mentoring. Yung mentoring natin yung Sabado, doon sa kabila. Matindi yun. Kaya ang buhay natin, hindi dito lifetime. Dito iiwanan din natin lahat ng pinagpagmura natin. Mas maganda na yung gumawa na tayo ng legacy kay Lord. Masabi ba natin amen? Yun ang yun ang isa pang dapat natin maunawaan. And number 3, I not commanded you. I will make your leadership successful. Just be strong and courageous. Hindi ba kita inutusan na mamuno, magtagumpay, basta maging malakas ka lang at maging matapang lang. Yun yung word ng God, very powerful yun. Kailangan lang natin maniwala. Yun lang ang kailangan natin gawin. Kaya, nung sinabi yun ni Lord kay Joshua, si Joshua, ilang taon pa lang si Joshua, wala pang 20 yun. Nung time na yun, malalaking bulas lang talaga sila. Wala pang 20 yun. Siguro baka 19 lang yun o 17 sa panahon na yun. Ang kagandahan ni Joshua, pagdating doon sa verse 8 and 9, yun na, atikabo talagang prayer. Yung mga atikabo talagang bakbakan sa prayer at sa devotion. Kaya nga sabi niya sa verse 7, be strong and very courageous. Kaya yung year 2026 natin, mga kapatid, huwag nating hayaan na ganun pa rin tayo sa 2025. Kailangan natin ihanda ang ating mga sarili. Be careful to obey and all the law of my servant Moses gave you. Do not turn from it into the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Huwag ka nang tumingin pa sa kaliwa. Huwag ka nang lumiko doon. Huwag ka nang tumingin pa sa kanan. Maliliko ka na. Focus ka na lang. Maigi pa mag-focus ka na lang sa vision. At verse 8, keep this book of the law on your lips. Meditate on it day and night. Huwag mahiwalay sa bibig mo ang salita ng Diyos.
Araw at gabi, i-meditate mo yan. Mag-devotion ka, mag-prayer ka, at salamat sa Panginoon. Kaya nga ako'y pinapatotoo sa inyo. Walang sablay. Hulier, natapos ko yung aking devotion. Araw-araw kong ginagawa. At ang bawat isa sa inyo ay palagi ko ipinapalaman. Kasi mga anak ko kayo sa Espiritu. Alam ni Lord yan. Kasi ako, gagawin ko yun para sa inyo. Dahil Espiritu. Kaya, hinihiling ko lang sa inyo na ang message na to, i-balance natin ang sarili natin. Kasi gusto ko talaga magtulungan tayo para dumami tayo. Makapag-win tayo. Meron tayong hinahawakang ministry. No? At mangyari nga ang kalooban ng ating Panginoon. Make prayer and devotion daily your lifestyle. That is your foundation. Don't ignore it. Make it real. Kaya yung devotion, yung prayer natin, yan po ang pinaka-backbone ng isang leader para magtagumpay tayo. Yan po ang pinaka-pundasyon natin at huwag natin babaliwalay. Go level up new things in the kingdom of God. Mag-level up tayo. Mag-level up tayo. Misa akala natin level up na tayo dahil kabisado na natin back to back ang Bible. Hindi po ganun. Mag-level up tayo na meron tayong ginagawa para sa ministry. Kaya nga sabi rito, verse 9, hindi ba kita inutusan? Magpakalakas ka at magpakatapang. Huwag matakot, huwag ma-discourage. Ako'y sumasaliw. Kahit saan kang lupalot, magpunta kasama ko. Yun ang katiyakan ng pangako ng ating Panginoon. Nasabi ba natin natin? Everything you believe in your leadership will be your success. The Word of God is strong and reliable. Everything you do will be with you. God is with you. Nasabi ba natin amen? So yun po yung ating kailangan po natin gawin. Mag-trust tayo sa ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, kailangan po natin na ito po ay meron po tayo ng mga materials para sa year 2026. At ito po yung gusto ko sanang mangyari sa atin ay lahat po tayo ay magsuportahan at mag-devotion, gawin natin ang pinagagawa ng Panginoon. So meron pong mga parents na inuna ko na sila para sa manual na to. Kasi po lahat po tayo, kailangan natin malaman ang kaligtasan. Kasi marami pong mga leader, hindi ko naman nilala, pero may mga leader, pag tinanong mo, ligtas ka, ang sagot, ang Diyos lang nakakaalam. Dapat ikaw mismo alam mo. So, binaba ko to sa mga parents, pero hindi sila lahat public na nakatapos nito, pero patapos na po ito. Ilang Tuesday na lang. So ngayon po, ito po yung pag-uusapan natin, Salvation Series. Pagkatapos po ng Salvation Series, para hindi po tayo magmukhang ignorante at alam po natin ang ating gagawin. Pag nahaharap tayo sa mga taong binabahagi na natin ang salita ng Diyos. Discipleship Series. Ito naman ang pag-uusapan natin. After your encounter and post-encounter, papasukin mo na to. Discipleship Series. Kaya nga kailangan malabalansi talaga para magawa natin yung pinapagawa ng ating Panginoon. And next, na makikita naman natin dito, Maturity Series. Hindi po tayo habang buhay baby. So, unang bababa ito sa mga P12. Tapos yung mga P12, ibababa ito sa mga 144. Para yung 144 ay mapuno, tumaba yung pag-iisip, spiritual. At yung pinakahuli,
yung matagumpay na pamumuhay. Victorious life. Ito, sa panahon na to, ako'y naniniwala sa mga ganyang klaseng turo. Ang iba dito, professional na. Itatrabaho na, may pamilya na, at naglilingkod na talaga sa Panginoon. Gumagawa ng mga bagay na dapat gawin. So itong ating pinag-uusapan sa January, kaya itong ating mentoring na to, dati naman ginagawa natin to every morning. Kaya lang nung pumasok yung pandemya, nawala. Tapos yung binabalik natin, ang hirap na pumasok kasi napudpud yung momentum. Nawala ng gana ang tao. Ngayon, ito yung araw na simula. Ibinabalik natin ang mentoring na to. Every Saturday, at ito nga yung ating gagawin sa ating mentoring. Dapat magkaisa tayo. At ipaalala natin yung mga hawak na yung mga cell group, mga parents. Hindi naman to ano lang naman to, hindi naman lahat to. Isang series, isang lesson lang. Yun lang yung pag-uusapan natin para maging klaro ang lahat. Pag-start tayo sa salvation. Pati nga kamatayan ng tao eh. Ang tao na pag namatay, namatay. Magbabago na, hindi. Mas lalo pang naging worse. Okay, yun talaga, unang na lang yan. Kasi matanda na yan. Hindi ka alam, paano kung ikaw namatay? Ni isang kaluluwa, wala kang nadala sa Panginoon. Wala kang alaman na bago pa ako sa Panginoon. Amen? So yan po yung ating pag-uusapan sa ating January. Kaya ako po sinasabi sa inyo ito, kasi ito po yung aking salubin para ang ministry natin ay hindi yung bigla ka na lang naglaho parang mula tapos walang paalam. Kailangan talaga commitment is commitment para sa ganon ay hindi naghihintay yung tao, lalo na pagdating sa ating araw ng Sunday. Mahalaga yan. Huwag na natin sanayin pa yung Sunday natin eh, dumadating tayo ay tapos na ang worship, nasa preaching na ang pastor. Kailangan maaga pa lang nandito na tayo. Patulad ng mag-asawang Abel and Marilyn, maaga pa lang nandito na agad. Di ba rin sila na maghintay, wag lang ang Panginoon na maghintay. Yun po yung isa sa mga tatak na mature na pag-iisip para sa Panginoon. Amen? Pag ganyan tayo lahat, sama-sama tayong lahat ng ganyan, pag ang tao pumasok dito, tiyak, magugulat din. Kasi kakamayan natin, kakamustahin natin, kakausapin natin. Kasi pag mature tayo lahat, hindi tayo sasabihan tayo mga suplado at suplada. Mature kasi tayo, nag-i-entertain tayo ng tao at pinadala natin sa Panginoon. Amen? Okay, tayo kung lahat ay tumayo.